Natutulog po ako, nagpapadede po ako sa anak ko. Tapos po, nung pagkahiga lang po namin sa banig namin, yun na po, nagputukan na. Dinala ko lang po lahat yung anak ko, ginanon ko na lang po. Tapos yung tsinelas, wala. Yung sa damit lang namin sa katawan, yun lang po. Nilakad lang po namin, wala po kaming pagkain, wala po kaming tubig. Dala-dala ko po yung anak ko, kalga-kalga ko. Marami po kami, lahat po ng pamilya ng Balbara, Catalina. Nag-start po kami ng mga 4 ng umaga po. Tapos nakarating po kami ng mga 11. Kailangan po lakarin kasi pag hindi ka maglakad, nandun napapatakbo yung yung mga bala sa amin. Tinatawagan po namin ng pansin si Adin Lanan. Nawawala po ang kanyang access card. Ako po ay may 4 na anak, tapos 5 po sa tiyan. Magna 9 months na po, buwan ko na po ngayon. Ang asawa ko po ay porter, minsan may trabaho, minsan wala. Tapos ngayon wala lang trabaho kasi evacuation na po, may gera na. Hindi po namin alam kung bakit sila nagkapatukan ng ganito. Dapat sana, hindi na sana nangyari sa Balbara. Bakit sa Balbara pa nila ginawa? Ganito tuloy kami yung kalagayan namin, ma'am. Paggising po namin sa umaga, yun, takbuhan na naman kami sa pila. Magpila sa pagkain, pila sa ligo, pila sa CR. Nag-ano po kami sa ulan, sa init. Kung sa po, gusto na namin umuwi lahat. Pero may umuwi man, wala rin, patay rin. Kahit ngayon po, may pumunta po ng Balbara, 8. Patay daw po. Kaya hindi po kami makauwi. Wala na po yung bahay namin, sunog na. Kasi po lahat po ng ng mga Balbara, Catalina, wala na po, sunog na. Pagka-uwi po namin, wala ng bahay. Hindi ko po alam kung sinong naglalabanan. Sabi-sabi nila mga MNLF daw, tapos mga sundalo. Yun po. Sana po mag-peaceful na po sila kasi marami pong taong apektuhan. Lalong-lalo na po yung mga bata. Umiiyak na lang po ako kasi iniisip po namin dito kung bakit ganito yung happen sa amin. Sana babalik na kami yung sa bahay-bahayan namin. Sana makauwi na po kami.